ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mainit na mainit ang usap-usapan sa industriya ng telebisyon. Sa bawat sulok ng social media, iisa ang pangalan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Binabanggit ng mga manonood ng mga tagahanga maging ng mga kritiko. Ang teleserye na nakatakda sanang pumalit sa Batang Quiapo. Isang proyekto na muling pagbibidahan ni Coco Martin. Ang pamagat, Sigabo. Isang seryeng inaasahang magpapatuloy ng matinding enerhiya. Ng emosyon. Ng impact na iniwan ng GV Batang Quiapo. Pero sa gitna ng napakataas na inaasahan, bigla itong naodlot. At sa isang iglap, sumabog ang pagkabigla. Sumunod ang pagkalito. At kasunod nito ang samut-saring haka-haka mula sa publiko. Orihinal, nakaplano itong umere noong March 16 na. Isang petsa na matagal nang hinihintay. Isang araw na inaabangan ng mga sabik na muling masilayan si Coco Martin. Sa panibagong karakter. Pero sa halip na engranding pagsisimula, katahimikan ang sumalubong. Isang katahimikan na mabigat. Punong-puno ng tanong. At walang agarang kasagutan. Dahil sa likod ng desisyong iyon, may katotohanang hindi agad nakita ng publiko. Pagod. Hindi simpleng pagod. Kundi matinding pagod na unti-unting bumalot sa buong team ng GV Batang Quiapo. Pisikal. Pero higit pa roon, emosyonal. At mental. Si Coco Martin bilang direktor at pangunahing bida. Hindi lang artista sa proyektong ito. Siya ang haligi. Siya ang sandigan. Siya ang boses ng buong team. At sa kanyang pag-amin, ramdam na ramdam niya ang pagkapagod ng bawat isa. Mula sa mga artista, hanggang sa mga crew, hanggang sa mga taong nasa likod ng kamera. Mga taong bihirang makita. Pero sila ang tunay na bumubuo ng kabuuan ng palabas. Habang kinukunan ang mga huling eksena ng GV Batang Quiapo. Mga eksenang punong-puno ng aksyon, ng emosyon, ng sakripisyo. May napansin si Coco Martin. Unti-unting pagbabago. Ang dating mabilis na galaw naging mabagal. Ang dating sigla na palitan ng katahimikan. At ang dating matitibay ng ngiti. Natabunan ng pagod. Pagod na pilit itinatago. Sa bawat araw ng shooting ng Sigabo, lalo pang luminaw ang realidad. Hindi na ito maaaring ipagwalang bahala. Nakita niya kung paano nahihirapan ang kanyang team. Napanatilihin ang parehong antas ng dedikasyon na ibinuhos nila sa Batang Quiapo. At malinaw, hindi ito kakulangan ng talento. Hindi ito kakulangan ng pagmamahal sa trabaho. Ito ay katotohanan. Na tao lamang sila. May hangganan ang lakas. At may punto. Na kailangan huminto. Para makahinga. Ang mga direktor, ang mga producer. Mga matagal ng kasamahan ni Coco Martin. Hindi na rin nakatiis. Sa isang tahimik ngunit mabigat na pagpupulong. Inilahad nila ang sitwasyon. Isang katotohanang hindi madaling tanggapin. Lalo na para sa isang leader na sanay lumaban hanggang dulo. Nakiusap sila. Hindi bilang mga boss, kundi bilang mga kasamahan. Mga taong may malasakit. Kailangan munang huminto. Kailangan munang magpahinga. Kailangan munang ibalik ang lakas. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kalidad ng palabas. Sa sandaling iyon, nahati ang damdamin ni Coco Martin. Bilang leader, gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Tuparin ang inaasahan ng mga manonood. Hindi mabigo ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Pero bilang tao, bilang kasama, alam niya, mas mahalaga ang kapakanan ng kanyang team. Ang kanyang mga mata sanay sa matitinding eksena. Napuno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso sanay sa mabibigat na desisyon. Biglang bumigat palalo. Kaya kinausap niya ang pamunuan ng ABS-CBN. Buong katapatan. Buong bigat ng loob. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pagod ng kanyang team. Ang pangangailangan ng pahinga.
At ang panganib kung ipipilit ang isang proyektong hindi pa handa. Hindi lang sa teknikal na aspeto, kundi sa emosyonal na kalagayan ng mga taong bumubuo nito. Inamin niya. Nalulungkot siya. Hindi madali ang desisyong iyon. Pero alam niya, ito ang tama. At ang ABS-CBN, bilang isang institusyon na kilala sa dekalidad na palabas, naunawaan ang sitwasyon. Hindi nila minamadali ang dapat paglaanan ng oras. Dahil para sa kanila, hindi sapat na may maipalabas lang. Ang mahalaga, ang kalidad, ang puso, at ang pagmamalaking maibibigay nito sa buong bansa. Sa gitna ng lahat, may isang bagay na nilinaw si Coco Martin. Isang mahalagang punto para sa publiko. Ang sigabo, hindi kinansela. Ito ay ipinagpaliban lamang. Isang pansamantalang paghinto. Hindi pagtatapos. Sa kabila ng kumakalat na balita, mula sa ilang troll pages, natuluyan na raw itong hindi matutuloy. Mariin niya itong itinanggi. Para kay Coco Martin, ang sigabo ay isang pangarap. At ang pangarap na iyon, hindi basta-basta binibitawan. Ito ay babalikan. Sa tamang panahon, sa tamang kondisyon, at sa tamang lakas ng buong team. Sa kanyang mga salita, ramdam ang determinasyon. Hindi ito wakas. Isa itong paghahanda. Isang pagkakataon. Para mas pagusayin ang kwento. Mas pagandahin ang produksyon. At mas mapalalim ang bawat karakter. Nabubuo sa sigabo. Dahil para kay Coco Martin. At sa buong team. Hindi sapat ang basta magbigay ng palabas. Ang nais nila. Isang obra. Isang kwento na maipagmamalaki. Isang kwento na tatatak sa puso ng bawat Pilipino. At isang serye. Na kayang pantayan. Kung hindi man higitan. Ang tagumpay ng Ang Probinsyano. At ng Batang Quiapo. At ngayon, sa gitna ng katahimikan ng pansamantalang paghinto, may isang bagay ang lalong lumalakas. Pananabik. Dahil sa likod ng bawat delay. Sa likod ng bawat pagod. At sa likod ng bawat sakripisyo. May isang kwento. Na unti-unting hinuhubog. At kapag dumating ang tamang panahon, hindi lang ito mapapanood. Ito ay mararamdaman. Habang ang publiko ay nag-aabang, ang buong team ni Coco Martin ay hindi nag-aksaya ng panahon. Pinaghahandaan nila ang pagbabalik, mas maayos, mas malakas, mas buo. Sa bawat araw ng ensayo, bawat pagpupulong, bawat brainstorming session. Naroon ang sigla na nawala noong nakaraang shooting, ngunit ngayon mas matatag. Bawat miyembro ng team, mula sa mga artista hanggang sa pinakamaliit na crew, ay muling natututo kung paano balansihin ang dedikasyon at pahinga. Si Coco Martin, sa gitna ng lahat, ay nagbabantay at nagbibigay inspirasyon. Hindi lamang bilang direktor o bida, kundi bilang puso ng proyekto. Kapag may eksenang mahirap, siya ang unang nagpapakita ng tapang. Kapag may eksenang emosyonal, siya ang unang nagpapakita ng lalim. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, may isa pang hamon na lumitaw. Ang takot ng publiko na baka tuluyan ng hindi matuloy ang sigabo. Mga usap-usapan sa social media. Mga meme, mga troll at mga haka-haka. Lalo lang nagdagdag ng presyon sa kanyang balikat. Kaya nagdesisyon si Coco Martin. Hindi lamang ipaalam, kundi ipakita sa publiko ang proseso. Mga behind-the-scenes clips, mga larawan sa rehearsal. At mga simpleng mensahe mula sa buong team. Upang ipabatid, hindi kami nawawala. Nagpaplano kami. Nagbabalik kami ng mas malakas. Sa bawat pahinga at bawat pagtutulungan, lumalakas ang samahan ng buong grupo. Mga eksena na dati mabigat at nakakapagod, ngayon ay maihalong tuwa at excitement. Bawat hakbang ng sigabo ay pinag-iisipan. Bawat linya ng dialogue, bawat galaw, bawat aksyon. Para hindi lamang makaakit ng mata, kundi puso rin ng manonood. May mga bagong ideya rin na sumulpot. Mga twist sa kwento, mga bagong karakter, at mas emosyonal na eksena. Si Coco Martin ay masigasig na tinatanggap ang bawat mungkahi. Na may iisang layunin, gawing obra ang sigabo. Hindi lang basta teleserye,
kundi isang karanasan, isang kwento na tatahak sa damdamin ng bawat Pilipino. At sa kabila ng lahat ng paghahanda, may isang bagay na palaging nananatili. Ang pananabik. Ang excitement na bumalik sa set. Ang thrill sa bawat eksena na susundan. At ang kasiyahan sa bawat hakbang na tinatahak patungo sa grand premiere. Ang Sigabo ay hindi lamang proyekto. Ito ay pangarap ng isang buong team. Ito ay pangarap ng mga manonood na sabik sa bagong kwento. At pangarap ni Coco Martin na magbigay muli ng isang serye na hindi lang papasaya, kundi mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. At sa bawat sandali, sa bawat rehearsal, sa bawat simpleng pag-uusap sa set, mararamdaman mo ang tibok ng puso ng Sigabo. Ito ay buhay, ito ay emosyon, ito ay aksyon. At higit sa lahat ito ay pangakong darating sa tamang oras, na magiging mas maganda, mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa anumang inaasahan. Ang delay ay hindi katapusan. Ito ay simula ng mas malakas, mas maayos at mas nakakaantig na kabanata. At ang bawat manonood sa tamang panahon ay makakasaksi ng pagbabalik ng isang serye na magpapaalala sa kanila kung bakit nila minahal ang Batang Quiapo. At bakit sila muling mamahalin ang Sigabo.